Ozamis City, yung Misamis Occidental, ug sa tanan nga nagtanaw ka nato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Dazil mo Dixon, kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Governor Waminal number 4, top performing governor in the Philippines. Mayor Andy Waminal mihagit sa mga sangguniang kabataan opisyal sa Ozamis City. Anak sa MSU employee na lakip sa namatay sa Marawi bombing, stable na ang kondisyon. Islamic State kun ISIS giangkon ang pagpamumba. Duha ka persons of interest na ilhana. Sangguniang Bayan Federation sa Ozamis adunay himuong lakang aron mahimong mas aktibo ang mga kabataan sa komunidad. Bagong SK Federated President sa Ozamis adunay pinalahi nga kampanya. Fifth araw ng Bagakay, malampuson nga gisaulog. Ikaduhang pagduol alang sa medical assistance sa usa ka magulang kansang manghod na sakit, wala napakyas, hospital bill gi zero. Ug karon ang detalye sa Ozamis Today. Governor Waminal number 4, top performing governor in the Philippines. Ang good news ni inyong report. Bagoy lamang inatapos sa RP Mission and Development Foundation Incorporated kun RPMD ang comprehensive and national evaluation niini nga may resulta sa dungganon nga pag-ila sa top performing governors in the Philippines. Kini nga talagsaon nga evaluation nga usa ka importanteng bahin sa Boses ng Bayan and National Survey nagtumong sa pagsusi sa kaepektibo sa liderato sa pangagamhanan sa tibuok nasud. So sa katalagsaon nga resulta niini nga independent and non-commissioned survey, tulo ka mga gobernador ang inanguna nga nakakuha sa tag-as nga job performance score gikan sa ilang mga nasakupan. Nanguna si Governor Gwen Garcia sa Cebu uban sa 95.30% ranking. Gisundan ni Governor Dax Ecua sa Quirino at 95.24% ug Chaco sa Garbaria sa Negros Oriental with 94.51%. Nagsunod sa listahan sila si Governor Arthur Defensor Jr. sa Iloilo with 93.67%, Matthew Manotoc sa Ilocos Norte 92.45% ug Dodo Mandana sa Batangas nga may score nga 91.62%. Ana sa ikaapat nga pwesto sila si Cavite Governor John Vic Remulla with 90.75%, Reynaldo Tamayo Jr. South Cotabato 90.28%, Greco Lagman sa Albay at 90.23% ug proudly our very own Misamis Occidental Governor Henry Waminal uban na impressive performance score nga 89.78%. Sila si Talinio Mendoza sa Cotabato with 89.73% ug si Ann Hofer sa Zamboanga Sibugay ang nag-round out sa top 5 with 89.50%. Lakip sa gi-highlight sa survey ang musunod nga mga governors nga nakakuha sa dalaygon nga mga ratings. Dennis Pineda sa Pampanga 88.15%, Ben Ivardone Eastern Samar 87.25%, Damian Mercado Southern Leyte 86.70%, Homer Lito Dolor sa Oriental Mindoro 86.51%, Ninyo Uy sa Davao Oriental with 85.88%, Elias Bulot Jr. sa Apayao 85.32%, Lyndon Barbers Surigao del Norte 83.61% ug Bombet Adyong Jr. sa Lano del Sur with 80.32%.
Giila ni Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst ug Executive Director sa RPMD, ang italagsaon nga kalampusan sa mga provincial governors sa ilang kasamtangan nga mga termino. Gi-highlight ni Dr. Martinez ang importanteng papel nga gidula sa mga provincial leaders sa pagdiktar sa pag-asenso sa matag rehiyon kay ang ilang mga trabaho wala lamang maglakip sa routine administrative duties. Sa iyang congratulatory message, gibahayag sa RPMD Executive Director ang kaimportante sa nagpadayon nga performance monitoring nga nagmatikod nga kini nga mga evaluation may positibong epekto sa pangagamhanan nga makita sa mas napauswag nga kakugi ug paningkamot sa mga gobernador. Kining nagpadayon nga tracking sa performance sa mga gobernador magbenepisyo sa katawhan. Kining performance evaluation may inampingon nga giplastar nga naglakip sa usa ka komprehensibo nga kutay sa mga parameters nga mahuna-hunaon nga gidesinyo sa malangkubon nga pag-assess sa daghang mga responsibilidad sa mga gobernador nga naglakip sa 5 ka mga areas of focus. Una, governance and administrative efficiency, nga nagsusi sa kaepektibo sa policy implementation, budget management, fiscal transparency ug anti-corruption measures, uban ang kapaspas sa pagpatuman ug pag-implementar sa mga proyekto. Ikaduha, economic development, diin gi-review ang mga kalampusan nga nagdasig sa pagbuhat sa mga oportunidad alang sa panarbaho, suporta sa lokal nga mga negosyo, pagdani sa pamuhunan ug pagpalambo sa infrastructural development. Ikatulo, social welfare nga nagsukod sa makalambuan sa healthcare, education, housing ug ang suporta nga gihatag sa kabus nga mga komunidad. Nagsunod ang public safety and order nga nagsukod sa kontribusyon nga nahatag alang sa security, law enforcement effectiveness, disaster preparedness ug traffic management. Samtang ang environmental sustainability parameter nag-focus sa mga strategiya alang sa resource conservation, pollution reduction, climate resilience ug biodiversity preservation. Ang assessment nagsukod usab sa serbisyong gitagana alang sa pampublikong kahimsog ug maayong panglawas pinaagi sa pagtutok sa healthcare responses, facility upgrades ug advocacy for preventive medicine. Education and culture, pinaagi sa suporta sa local education, learning infrastructure ug preservation of a cultural heritage. Ang evaluation naglakip usab sa public engagement and satisfaction nga nagsusi sa kaandam nga mutubag ug mutagana sa panginahanglan sa katawhan ug kalidad sa kinabuhi ug sa katapusan ang innovation and technology adoption ug equity and inclusivity ang gisusi aron matuki ang integrasyon sa teknolohiya sa mga pampublikong lugar, digital infrastructure development, mga paningkamot aron matubag ang panginahanglan sa mga marginalized groups, gender-sensitive policies ug mga inisyatiba nga nagtumong sa pagpakunhod sa walay kaangayan sa katilingban. Ang pamaagi nga gigamit sa mga survey usa ka sofistikadong kombinasyon sa quantitative ug qualitative techniques nga naglakip sa statistical analysis, comprehensive document review, in-depth stakeholder interviews ug extensive public polling. Kini nga dakog ilukup nga approach maampingon nga gidesinyo aron magtaggana sa makuti ug italagsaon nga paglarawan sa trabaho sa matag gobernador nga naglakip sa nagkalain-laing kritikal nga mga sektor. Ang Provincial Governor Public Satisfaction Survey naglangkob isu sa kaimportanteng abahin sa mas gipalapad nga RP Mission and Development Foundation Incorporated kun RPMD Boses ng Bayan National Poll nga gipaygayon sa period gikan Setyembre 20 ngadto 30 2023 sa third quarter ug nagsakup
sa usa ka grupo nga naglangkob sa 10,000 kalain-lain nga marehistradong botante gikan sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Ang disenyo sa mga survey nagsiguro sa taas nga degree sa pagkatukma uban ang statistical margin of error nga gipahimutang sa plus minus 1% ug ay confidence level nga 95% nga may resulta sa data nga nagtagana sa usa ka matinud-anon ug komprehensibo nga pagsabot sa pagtan-aw sa mga botante ug ilang ay kinaiya ngadto sa ilang mga lideres sa probinsya. Congratulations, Governor Henry. Mayor Indy Waminal mihagit sa mga sangguniang kabataan officials sa Ozamis. Gitutukan ni Donnie Dicena ang maong balita. Ani ang iyong report. Positibo ang kalamahan ni Mayor Indy Waminal sa mga napiling opisyal karon sa Sangguniang Kabataan sa Kabarangayan ug labi na sa bag-ong set of officers sa Sangguniang Kabataan Federation. Usa sa mga gibasihan sa mayor nga kumpiyansa siya sa bag-ong liderato karon sa Ozamis sa SK Federation ang nahitabong eleksyon nga hapsay ug linaw nga napahigayon. Napili ang mga SK Federation official nga way intervention sa mga city ug barangay officials. Gawas nun nga napili sa mga batan-on ang liderato apan awhag ni Mayor Indy Waminal nga ang tanang kampanya ug mga programa nga ipatuman nakauyon ug nakalinya gayod sa direksyon sa Asenso Administration. I-apply ang mga programa ug balaod nga natun-an sa mga orientation ug seminar nga gipasiugda sa Department of Interior and Local Government. Pasalig sa mayor sa mga kabatanunan nga anaalang sa loyo ang Asenso Ozamis Administration nga andam moatiman kon sangpiton sa federasyon. So, I congratulate all the SK chairman of Ozamis City for officially organizing your federation. No. I ask every one of you to rally behind your officers. Kabalo ko, there were several candidates, no? Again, I'm very happy and I congratulate you all for running a clean and honest campaign, very principled and ideal campaign. But now, it's the time to work together, to unite under this leadership. Inyong mga constituents, inyong mga kabatanunan sa inyong tagsa-tagsa kabarangay, inyong mga SK Kagawan, which makuyog nato ugma sa ilahang training pod. No? You call on them na magtinabangay tagtanan para kung unsa may proyekto ani nga to a new set of officers and sa syudad atong masuportahan para masigurado nato nga successful yun ni silang tanan. Alang sa Ozamis Today, Adonai Dicena reporting. Salamat, Adoni. Anak sa MSU employee nga lakip sa mga namatay sa Marawi bombing, stable na ang kondisyon. Islamic State kun ISIS giangkon ang pagpamomba. Duha ka mga persons of interest na ilhana. May report si Bernal Tixon. Luwas na sa peligro og nagpaalim na lamang karon sa iyang samad nga naangkon sa MU Medical Center si Eldritz Ramos Daniel, ang third-year journalism student sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City ug anak sa faculty member sa MSU nga si Mrs. Riza Ramos Daniel nga walay swerteng nakabsan sa iyang hinalaman nga kinabuhi pagkatapos sa nahitabong pagbusikad sa improvised explosive device kun IED sulod sa Muhammad Ali B. Dimapuro Gymnasium adlaw Domingo, Disyembre 3. Nagsimba mi adto Sunday, December 2, December 3. O tapos mga 7 AM na namin sa Dimapuro Gymnasium. Mingaw man, wala kaayoy ka nang nanimba adto na time pa kay sayo pa man siya. So pag abot na mo adto, nakasugod mi og misa, igo pod ang pari nakakuha na ba, nakasulod na. Nana siya sa altar. Tapos tingalan na lang ko nga kanang buto og galit. Sumala pa sa MSU student nga taga Kapalaran, Tangub City nga si Eldritz. Wala gid sa magtuo nga bomba di ay ang nabati niyang mibuto. Matud pa niya, nagtuo lamang siya nga faulty electrical circuit lamang ang mipaka. Apan dihang nakita niyang natumba, nagkadugo og mikirig na ang iyang inahan. Diha na niya naamguhan unsa di ay kalala ang maong panghitabo. Gatuo ko og wirings ra siya kay daghan mag-wire sa kwan nga microphone ana sa speakers. Then natingala ko paglingin ako sa kong mama kay
natumba man siya, tapos tingala ko kung hapdos din nasamad. So wala ko kabalo nga bam to siya, then giduol man ko og kanang natawag na mga to kay PKF mara siya guan ba task force sir. Adto na kuan anak ko na unsa mi ana siya nga nagumbahan daw. Tapos pagdingin ako sa akong mama kay wala na nagkirig na akong mama adto na time. Sama ni Eldredge ang ubang mga estudyante ang wala gayud magtuo sa unang higayon nga bomba di ay ang mibuto. ISIS, as you know, or the Islamic State, as you know, claiming responsibility for the attack that happened at the Mindanao State University in Marawi. How credible is this claim? Well, that is credible because of the admission coming from the Islamic State itself. And in fact, there is a certain person calling himself as Sheikh Abdullah Al-Ansari and reiterating the confirmation that they are responsible for the deadly blast yesterday. And there is also a person of interest associated with this group, and this group is now called Wilaya Philippine Dawliya Islamiyah, or the Islamic State Philippines, remnants of the Maute Group. Dead on the spot ang tulo sa upat ka mga biktima. Lakip niini si Mrs. Risa Daniel, ang inahan ni Eldredge Daniel. Samtang ang ikaapat nga biktima nga usa ka lalaki didto na sa Amay Pakpak Medical Center, Marawi City, gibawian sa iyang hinulamang kinabuhi. Sa latest Marawi bombing update, sumala pa ni Dr. Romel Banlawi, chairman sa Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, gamit ang Telegram app, giangkon sa international terror group ang Islamic State of Iraq and Syria kun ISIS nga ang ilang local terror allies nga nag-operate sa isla sa Mindanao ang may pasimuno sa pagpamumba sa MSU Marawi. Matud pa ni Dr. Banlawi sa national TV interview, kini ang giangkon mismo ni Sheikh Abdul Qura Amsari, ang self-proclaimed spokesperson of the Wilaya Philippines Dalwa Islamiyah or Islamic State Philippines. Samtang nailhan usab sa mga pulis ang duha ka mga persons of interest nga mao'y suspect sa pagpamumba sa MSU. Kini ang gibutyag ni Police Regional Office Director in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Probam Brigadier General Alan Oblisa. Pero nagdumili una ang general sa pagbutyag sa pangalan sa duha ka mga suspects para dili makompromiso ang investigasyon. Bisan pa man kung mikalat na ang mga pangalan o picture sa duha ka mga suspects sa social media. Samtang gibuo na usab sa pagkakaroon ang Special Investigation Task Group nga mao'y magatutok o magsulbad sa nasangpit nga insidente. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernald, among mga pasubo sa pamilyang inamatian. Sangguniang Kabataan Federation sa Osamis adunay himuong lakang aron mahimong mas aktibo ang mga kabataan sa komunidad. At ang report ni Leoncio Midalio. Aron nga mas maaktibo pa ang mga kabataan-unan sa partisipasyon diya sa komunidad, ang Sangguniang Kabataan Federation sa Osamis nangandam na sa pagtukod sa katipunan ng kabataan. Kini base sa Republic Act 10742, usa ka buhat nga nagtukod og mga reforma sa sangguniang kabataan nga nagmugna og makapaarang nga mekanismo alang sa makahuluganong partisipasyon sa mga kabatanunan diya sa nasod ug uban pang katuyuan. Kini ang ipaabot nga report sa bagong iski Federated President sa Osamis, City Councilor John Pel Dayondon Duay Lungsod, atol sa iyang unang sesyon ingon nga ex-officio member sa konseho. Sumala pa ni Konsyal Duay Lungsod nga sa pagkakaroon iya nang ipahibalo ang mga iski chairman, iski kagawad sa matag barangay aron sa pagpaygayon og data profiling sa mga kabatanunan edad 15 ngadto na sa 30 anyos og kinahanglan rehistrado sa Commission on Election. Matud pa ni Konsyal Duay Lungsod nga base sa Republic Act 10742, ang tanang membro sa katipunan ng kabataan kinahanglang aduna ipagayong asembleya kausa sa matag unom ka bulan aron masayran ang mga update og mga concern sa mga kabatanunan diya sa ilang barangay. The Federation of the Sangguniang Kabataan of Osamis City are now kanang naana sa kanang katong sa creation of KK, Katipunan ng Kabataan, that's based in the Republic Act 10742. So from now,
ako naghangyo ang mga SK chairpersons to please nga maginahinay na sila og data profiling, initial data profiling sa katong kinsa to nga mga miyembro sa KK. So ang edad ato, Madam Presiding Officer, is 15 to 30 years old and the duly registered sa COMELEC. So under this Republic Act, Madam Presiding Officer, the KK shall kanang dunay assembly mag-met once every 6 months. So in the year, kaduha sila magtipok-tipok. Gidugang pa ni Konsyal Duay Lungsod nga kini ilang gipahingusgan sa iyang administrasyon nga magkahiyo sa gayud ang mga kabatan-onan sa dakbayan sa Osamis. Gumikan kay iyang nakita nga kulang ang paghatag sa pagpadasig sa mga kabatan-onan aron sila mahimo aktibo diha sa ilang barangay. Kay diri man gud magsugod ang kaaktibo sa tuang mga batan-on kay dili man ikalimod sa tuang syudad sa Osamis nga kadang ang mga batan-on kulang bag kanang pag-encourage nila kay aron ma-active sa ilahang purok and then sa tuang barangay. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Bagong SK Federated President sa Osamis, adunay pinalahi na kampanya. May balik along sa report si Donnie Dicena. Plano sa bagong sangguniang kabataan Federated President City Councilor Janfil Dayondon Duhay Lungsod nga mopatuman usab og dili komon nga mga programa. Matod pa sa bagong SK Federated President Janfil Duhay Lungsod nga way kausaban sa mga aktibidad sa sports o guban pang pabibo sa barangay apan sugdan niya ang pagpahugod sa kampanya sa mental health. Sa iyang nasayran og pagtuon, wala kaayo mahatag og pagtagad sa gobyerno ang seryoso nga sakit sa utok o mental illness. Kini nga kampanya posibleng iyang ipadangat o ipadayag ngadto sa konseho o giusab nga ikampanya ngadto sa kabarangayan kung unsay himuon nga makalikay niini. Labi na makatabang sa katong napili nga one professional per family, no? So at least sa niana sa ginagmay nga butang makatabang adto sa tuang mga kabataan kay part man sa education. So katong na-appeal o katong wala na-appeal, at least sa ingon ana dunay libreng internet. Labi na same nako sa mga rural mga barangay. Okay. Mo na to encourage ang mga kabatan-unan uhon o bisag karon dayon ugma dayon atong encourage kay makagahin og iya gamay nga pundo kabalo matang gamay ang pundo ang sa sanggunian pero nasayod ta nga kaya nilang mugahin ana nga pundo para sa kada free wifi atong encourage ang tanan. And of course daghan pa tang mga plano ingon man atong pahingusgan ang symposium sa kani sa mental health usa pa kining daghan pa tag panguna para sa kayuhan sa mga kabatan-unan dili lang baliga dili lang pa kanang tawag aning usa pa basketball, volleyball, mo kuni kasagara common karon sa tuang mga SK chairman, no? Mo ina priority. Kada murabag dili lang ingas pagpanaway ang atong mga SK chairman, murabag makita lang nato og kanang fiesta na, araw na. Pwera lang po sa maayo kay daghan pong SK chairman nato nga min perform gyud sa tuang duties diri sa Osamis. Kana bang ilagay gipakita nga mo ni papel sa mga kabatan-onan. Alang sa Osamis Today, Adonai Dicena reporting. Salamat, Adoni. 5th araw ng Bagakay, Malampuson nga gisaulog. Si Glenray Ruluna, alang sa report. Sadya nga gisaulog sa mga katawhan sa Barangay Bagakay ang ilang 5th araw ng barangay. Mismo ang bago napili nga kapitan sa barangay nga si Kapitan Ninya Romero ang nangulo sa mga aktibidad inubadan sa kadabukan nga Barangay Council og SK. Sa welcome message ni Kapitan Ninya, iyang gipahayag ang iyang dakong pagpasalamat sa mga katawhan sa Barangay Bagakay sa suporta niini ngadto sa ilang tibok nga bando sila nga barangay. Labi na sa mga lideres ning syudad ug probinsya ni Mayor Indy Wominal Jr., 2nd District Congressman And Wominal ug Governor Henry Wominal. Atol sa mga kalihukan na pinasidunggan nga bisita ang mga opisyales ning syudad sa ngalan sa Asenso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr. Si SK Federated President ning syudad, Konsehal Janfil Duhay Lungsod ang mipaabot sa iyang pagdasig sa mga katawan sa Bagakay nga suportahan ang administrasyon sa Asenso ug sa ilang barangay sa pagpanguna ni Kapitan Ninya Romero. Lima nga tuig nga pagsaulog sa araw ng Barangay Bagakay anila para ato makabot ang pag-asenso sa tuang syudad. Ingon man sa tuang barangay mismo kung diin asa magsugod ang pag-asenso
please kitang tanan taga-Bagakay atong suportaan ang administrasyon ni Kapitan Nino P. Romero. Kung dahil makalihukan sa mga purok, kita nga mga residente din sa Barangay Bagakay, please, mo-coordinate taon ta. Musanuntag kung sa'yo makalihukan sa purok, kaya ang pag-asenso sa tuwang syudad, gikan mismo sa inyong matag purok. Kaya ang problema naman atong mga Pinoy, kusog na mo reklamo nga mingaw ang atong barangay, kung na mismo, ang dili yun gani, upakita sa tuwang purok kung doon ay kalihukan. Muna kasagara problema, muna kita magtinabangay ta, ilabi na sa mga batanon, no, nga atong suportaan ang administrasyon ni Clint Sagario para sa pag-asenso sa inyong barangay ingon man sa mga batanon. Samtang si Konsel Archie Romero usab bisan sa kaapiki sa panahon tungod kay mularga sila sa City Council nitong higayunas kauluhan alang sa PCL meeting midalikyad siya pag-adto silang barangay aron sa paghatod sa mensahe sa ilang mga katawhan sa Bagakay. Ang gitagaan ng mga invitation letter sa among offices namo kada usa, pero wag gyud may sakto say dili ni maka-attend tungod kay naami sa Philippine Councilors League karon year end sa Manila. Ug sa mga atong kaigsuonon nga niya gyud karon bisan pa sa kamubo sa notice nga atong gihatag, naka-participate gyud sa ato ang street dancing, nakabutang sa ato mga lamisa para mo participate sa ato ang programa sa atong barangay day karong December 5 this day. So in behalf sa kauban, sa atong pinanggang mayor, sa atong pinanggang gobernador, sa atong 2nd District Representative Ando Maminal, ako mo ingon asinso Usamis padayon sa pag-asinso. Aron nga mamahimong mabulukon ang nasangpit na kalihukan, ang matag purok nagpahimutang usab sa ilang mga booth nga adunay mga nagkadiyang disenyo og nag-indigay usab ang purok nga adunay lami nga Bisaya nga manok. Nausay giandam nga mga cultural dance ang matag purok nga lakip sa mga competition sa maong nga kalihukan. Ang mga kabataan usab gikan sa Sancho Capa Elementary School mipakita sa ilang mga maanindot na dance move pinaagi sa ilang intermission number inubanan sab sa ilang mga teachers. Alang sa Usamis Today, kini si Glenray Ruluna. Salamat Glenn o congratulations Barangay Bagakay on your 5th Barangay Day. Salamat usab kaayo kang Kapitan Ninia Romero. Sa Senso Usamis Free Hospitalization Program of a Date, ikaduhang pagduol alang sa medical assistance sa usa ka magulang kansang manghod na sakit wala na pakyas. Hospital bill gizero at ang duwato ng report ni Mary Anne Lumapas. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa mga katawhan sa syudad sa Usamis, human nahimugso ang Asenso Usamis Free Hospitalization o Burial Assistance Program nga nagpadayon hantod karon sa pagtagana sa nanginahanglan dinhi sa Dakbayan. Kay nakita sa batan-on nga mayor, Attorney Henry Andy F. Forminal Jr. nga daghan kayong magproblema kung asa makapangita og ibayad kung adunay ma-admit sa tambalanan. Usa sa nakabenepisyo sa maong programa si Paul Walker Katilok, 22 years old, nga nagpuyo sa Purok 3, Malaubang, Usamis City. Matod pa niya na admit ang iyang igsuon nga si Neteri Gel Katilok, 11 years old, sa St. Joseph Hospital tungod sa bronchial asthma and acute exacerbation ug tungod sa iyang excess bill na mikabas sa kantidad nga 19,312 pesos. Biduol na usab siya sa ikaduhang higayon sa buhatan sa Asenso Usamis aron makaabil og medical assistance. Og wala gayud siya napakyas niini tungod kay gi-zero balance ang iyang bayronon. Walay kabutangan ang tumang kalipay ni Paul Walker nga ang sama niyang walay kaya nahatagan o kasulbaran ang hospital bill. Kanang akong manghod na ospital sa St. Joseph dayon nang moto nang hayo mi og tabang ni mayor then hubak sir then 11 years old o then moto then papangay tabang ni wala jud mi gibigo ni
ni Mayor gi zero gid amo ang bill. Second time, atong first time 8K ra to pero zero gyapon, then karon second time 19-0 gyapon. Dako jud kay siyang tabang kay dili gyud tanan nga privilege bitaw nga adunahan, so dako ka siyang tabang especially sa kato mga wala jud kay kaya din maskin sa unsa kadako nga bill kaya tabangan ni Mayor nga kaya niya i-zero ang kuan balance. Tungod niini nga mga programa nga naghatag og dako kaayong tabang sa tanan, ilabi na sa mga nanginahanglang sama kaniya, mipadangat siya sa iyang dako nga pasalamat kang Mayor Indy Wominal sa walay hulong nga tabang sa medical assistance pinaagi sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Daghang salamat Mayor kanang daghang salamat kanang dako ko pasalamat kay dili jud kayo na minay kaya pero naamo tanan anda mo tabang sa amoa. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asensa Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asensa Osamis News Channel. And please subscribe to the official Asensa Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Yonsho Medallo, Bernald Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Kumuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.